Mga sangkay, medyo nakakalungkot lamang po itong balita dahil nga po tatlo sa mga hawak ng Hamas o mga hostage nitong Hamas, mga sangkay, ay ayon po sa balita na kumpirma na pinatumba nga. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood. Lalo-lalo na po sa lahat ng mga solid sangkay. Anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel kung bago ka pa lang po sa ating channel, okay? May makikita ka po subscribe button sa ibaba ng video na to. So, i-check nyo lamang mga sangkay. Ito mismong pinapanood nyo. I-click nyo po dyan yung subscribe button, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, ito na nga mga sangkay. Medyo nakakalungkot lamang po itong balita, no, sa pagdating sa pandaigdigang balita. IDF confirms, yan, no, 3 umano na mga hawak ng Hamas. Kumpirmadong wala na pong buhay. Dito pa lang mga sangkay, makikita na po natin na itong Hamas ay talagang walang awa, no? Walang awa. Hindi ko alam paano pa po ito itutuwid ng mga taga-suporta ng Hamas. I don't know. Paano pa po nila yan i-justify na ito may 3 na nga pong kumpirmado na hawak nitong Hamas ang ipinatumba. Ito, panoorin po natin ang balita. It is 6:30 here in California, 9:30 in New York, and 4:30 in the afternoon in southern Israel. As we take a live look into Gaza, that ceasefire is over. The war is back on. IDF forces resuming military operations earlier today. Okay, for your information guys, after po traidorin nitong Hamas ang Israel, okay? Trinidor po kasi talaga ng Hamas ang Israel kasi mayroon pong ceasefire, mayroon pong tigil putukan. So ang mangyayari kasi dapat, mga sangkay, magpapalitan na po ng maraming hawak. May mga listahan ng Israel na dapat i-release na po nitong Hamas. Kapalit po ng mga miyembro ng Hamas na hawak po ng Israel na nasa kote po nila, nadakip po nila. No, yun po yung kapalit. Look at guys, tingnan nyo yung pagkakaiba. Ang Israel po ang hawak po nila, mga miyembro ng Hamas. Hindi po yung mga civilian. While itong Hamas, ang mga hawak po nila, mga civilian, at mayroon pa nga po doon mga sangkay, isang Pilipino. At ngayon may isa pa, ang pagkakaalam ko may isa pa pong Pilipino na kailangan iligtas din. So, ang Hamas ay nakipag-deal sa Israel. Palitan mga sangkay. Mas maraming papakawalan ng mga sundalo ng Hamas na hawak na po ng Israel, samantalang ilan lamang po sa mga hostage ang kailangan pakawalan nitong Hamas. Ganon po ang nangyayari. Ngayon, mga sangkay, ang nangyayari, imbis na ilabas ang marami sa mga hawak ng Hamas, ang ginawa po nila, inatake po ang ilan mga ilang defense ng Israel, ilang puwersa ng Israel. Inatake nitong Hamas habang nasa ceasefire po yun. So ngayon, gumanti po ang Israel. At ayun mga sangkay, gaya ng inaasahan, ginawa na naman po ng Hamas itong marami sa mga Palestinians na shield against Israel. Ginawa po nilang panangga. Ganun po ang nangyayari. At eto mga sangkay, kumpirmado na may 3 na nga po sa mga hawak nitong Hamas ang nasawi na. Blaming Hamas for violating the terms of the deal. We saw more than 100 hostages returned to Israel, but earlier in the week we were told that at least 130 were still inside of Gaza. The fate of them, of the 130, is not known. However, moments ago, Israeli officials confirming the deaths of 3 hostages. 3 sa mga hawak. Ayan po, ipapakita siguro itong mga larawan nila. 3, mga sangkay, no? In Hamas captivity. They are the following.
and these are all elderly, senior citizens who were taken on the 7th of October. Dito talaga mga sangkay, klaro na eh. Ano pa ang klaseng paliwanag ang pwedeng magawa ng Hamas? Unang-una mga sangkay, yung word pa lang na hostage, makikita mo na kung gaano ka delikado itong mga taong to. And just imagine mga sangkay, kung matatalo po ang Israel sa digmaan na yan. Diba? Imagine kung maghahari po sila sa Middle East. Who's next? Europe? Mga kaalyado ng Amerika like Philippines. Naku, sa Pilipinas pa naman mga sangkay, napakaraming grupo, no? Alam niyo mga armadong grupo sa Pilipinas, napakarami. Madali po tayo mapapasok actually mga sangkay kung tutuusin. Just in case magkakaroon ng grabing kapangyarihan itong Hamas, madali po tayo mapapasok ng mga to. This is Arya Zalman. He was 85 years old. He was a grandfather of 5. Grabe, kawawa naman. This is Myra Gorin. She was 54 and a mother of 6. Ayan pa, mga sangkay. Yan po yung mga larawan, ha? And also this is Ronan Engel, a dedicated husband and father. His wife and 2 daughters were also kidnapped but were released earlier in the week. So that news from the Israelis, no details on their deaths were given at this time. But moments from now, we're going to speak to the parents of an Israeli American. He was serving in the Israeli military. And he was also taken on October 7th. There has been, to date, based on what we understand, no verification of this proof of life. And the Israelis believe that he was taken into Gaza. We're going to speak with them momentarily and see how they're holding up. Tanyo mga sangkay kung gaano kalungkot yung nagre-report, no? Kahit naman siguro sino, makita po natin yung ganong situation. Marami po sa mga, o ilan sa mga hawak nitong Hamas, ay talagang hindi man lamang po kinaawaan. Alam niyo yung Pilipino mga sangkay? Nakita niyo yung Pilipino na nagsalita kung paano po siya nakasurvive. Kasi ang ginawa po sa kanya ng Hamas, yung automatic na baril, mga sangkay, pinaputok sa kanyang tenga ng dire-diretso. At hindi po niya akalain, mga sangkay, na mabubuhay pa po siya. Kung kinalabit daw, yung may once, no, na itinutok talaga sa kanya. Muntik daw kalabitin. Kung nakalabit yon, sabi niya, wala na daw siya sa mundo. Pero, paano po siya nakasurvive? In what way nakasurvive po siya? Hindi daw po siya pinapakain eh. Walang pagkain, mga sangkay. Ang ginawa po niya, yung tissue. Alam niyo naman siguro yung tissue, no? Idinidikit po niya sa pader na kung saan may tagas na tubig. Habang nasa tunnel, nasa ilalim po ng lupa. Kapag nalalagyan na po yun ng tubig, yun po yung kinakain niya. That's how, guys. Doon po siya nakasurvive. So, ganyan po kalupit itong Hamas. And I hope, no? Natutuwa naman ako mga sangkay kasi marami na po mga Pilipino ngayon ang naliliwanagan. Again, itong mga nadadali ng Israel, mga sangkay, na akala po natin sinadya ng Israel, may mga Palestinians na nadadamay, may karamihan po doon, mga sangkay, ginawa pong shield nitong Hamas. Kasi nasa ilalim po sila ng lupa eh. Kung ang Hamas walang masamang intensyon sa Palestinians, bakit po sila dyan nagtayo sa ilalim ng lupa ng mga tunnel na ang ibabaw po ay mga matataong lugar? So dito pa lang mga sangkay, maiintindihan na po natin na itong Hamas, they don't care about the lives of Palestinians. Wala po silang pakialam sa buhay itong mga Palestinians. Kaya lagi pong pinapaalala ng Israel na ang kalaban po ay hindi po Palestinians, kundi Hamas lamang. Kaya, ang nangyayari ngayon mga sangkay, isa sa mga nagsusumbong sa Israel, Palestinians din. Yung mga informant po nila, mga Palestinians. Tinuturo po sa kanila kung nasaan ang mga location ng mga butas papunta sa ilalim ng lupa. At yun po ang nagiging target ng Israel.
At ilang beses na po nagpaalala ang Israel na umalis na doon. So kung mayroon pa rin po doong tao, mga sangkay, malamang sa malamang, mga supporter po ng Hamas. Kasi marami din po supporter ang Hamas na Palestinians. Pero may mga good Palestinians. Kaya nga sabi ko, pro-Israel po tayo. Pero pro-Palestinians, good people po tayo. Okay? Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay regarding po dito sa may pinatumba po itong Hamas na 3, no? Sa kanilang mga hawak. Sa tingin nyo ba, ang babait ng Hamas? 'Di ba? Ang babait. Pero tingin nyo ba, ikukumpirma ko sa inyo, mababait ba ang Hamas sa tingin nyo? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.